Good morning, sir. Good morning, everyone. Today, we will presenting a role play that highlights the vital function of the Environmental Management Bureau in safeguarding our environment. Our scenario focuses on proposed DeepWell project, where the barangay official, local resident, and the EMB come together to evaluate its potential impact. Through this presentation, we aim to emphasize the importance of environmental laws, public consultation, and responsible decision-making in achieving sustainable development. With that, let us begin our roleplay. Good morning, Kapitan. Ako pala si Engineer Edwin Lacson. Ito po yung aming complete project para sa Deep Well, para sa gagawing subdivision sa amin. Magandang hapon sa lahat. Thank you for coming to this consultation. We're here to discuss the proposed Deep Well project for the new subdivision. Let's keep discussion respectful and open sa lahat ng concern niyo, mahalaga. Okay, good afternoon. Para si Engineer Jackson, nire-represent namin yung project na equal to supply the other solution. So, kapitan, meron na kaming DIA and ina-apply na natin for ACC. We follow na po ang guidelines ng EIS system. Salamat po. Since coastal area po ito, we need to carefully assess the risk like saltwater intrusion and groundwater depletion and long-term impact. Hindi po basta-basta ang issue ng ECC. We follow strict guidelines under the EIS system. Based on initial data, the aquifer here is sensitive. Deep well can cause serious damage kung hindi properly managed. I recommend a full hydroecological study plus seasonal monitoring. Hindi pwedeng madaliin ng ganitong klaseng proyekto. Sir, maayos yung paliwanag. Pero kami dito sa barangay, we already experienced water shortage. Paano kung maubos ang tubig sa amin dahil sa subdivision? Will you guarantee hindi kami mawawalan ng access dito? Ayan naman tayo, big developer, big promises, pero sa huli, kami ang kawawa. May study daw. Ay, yung huling project nga nasira yung creek, nawala ng tubig, tapos walang nangyari. Tuwing summer nga wala nga halos kaming tubig, wala kaming mapagkunan ng tubig. Tapos magdadagdag pa kayo ng subdivision. You say transparent kayo, pero kapag nagtatanong kami, ang daming palusot, DNR, parang rubber stamp lang, approve agad. Tapos kami ang mag-a-adjust sa huli. Kami yung mag-a-adjust sa mga consequences. So tell me, ano ba talaga ang silbi ng meeting na to? Para lang masabi na may consultation? Kasi yung decidido na kayo, parang wala na rin kaming boses dito Exactly po, we need assurance na hindi kami mawawalan ng tubig. Hindi pwede basta-basta promises lang. Ganito po kasi yan. Exactly, I understand yung mga concern nyo. We are recommended transparency. We will share water infrastructure and install monitoring system. Hindi po namin kayo pababayaan pagdating dyan sa sinasabi nyo na water sa kayo. Ma'am, valid naman po yung mga sinasabi nyo. That's why we're documenting everything. Hindi po automatic ang ECC. We need full compliance and community input. Your voice matters po talaga. Okay, noted lahat. Okay, ng concern. Will demand a revised EIA, full transparency and proper consultation. Hindi po tayo papayag na ma-ignore ang barangay. Tuloy ang laban para sa kapakanan. Kung sila lang, kung nakapag-usapan natin, sa concern nyo, nakapag-usap ko yun, pinag-aaralan naman ng mga department at may assessment. Ito pa ay sa kayo. Ayun naman po, naintindihan na po namin kung bakit nangyari.
Basta po pangako lang namin, susunod po kami sa tamang proseso. Yes, ng for as PN. long as Para po walang after damage effect yung gagawin namin sa division sa mga deep. Every day is a new chance to learn and grow with friends by our side. There's so much to know, from the ABCs to the stars up high. We're learning together. Gandang araw, nandito tayo para sa deliberasyon ukol sa aplikasyon ng inyong Environmental Compliance Certificate o ECC. Sa ngalan ng Environmental Management Bureau at alinsunod sa Presidential Decree 1586, ako bilang EMB Director ay nag-aaproba ng inyong application para sa ECC. Mangyari sundin ng lahat ng nakasaad sa kondisyon at regular na magsumite ng compliance report. Pinapaalala ko na ang paglabag sa mga kondisyong ito ay maaaring magresulta ng pagkansela ng sertipiko. Mabuhay at salamat sa inyong pakikiisa para sa pangangalaga ng kalikasan.